Very special ito kasi mga bayani ang espesyal nating panauhin ngayon. Yes. At bago ang lahat, Nis, meron tayong munang pasasalamatan. Umpisahan mo, Nis. Please do the honors. Oo, syempre. Since day one talagang tumutulong na sa atin si Attorney Ray C. Espinosa. Boss po namin to. Isa po siyang top executive ng MVP Group of Companies. At sa simula sa pulpang tama si Ninya, siya po ay sumusuporta na po sa Gawad Katapatan, si Attorney Ray C. Espinosa. Okay. Thank you! At sunod, Nins? Etong ATC Healthcare Corporation, sila po ang makers ng Robust, Redox Fat, Liver Marine Fish Oil, Wild Tiger para po sa mga t-shirts natin, medals, plaques, at maging ang Robust and Liver Marine Capsules. At syempre, Pagoda Philippines, Family Rubbing Alcohol, at saka yung paborito kong nilalagay sa sasakyan, aparador, sa CR, sa kusina, pampapatay ng mabahong umalingasaw na amoy, yung Pagoda Air Freshener. Correct. Thank you. Okay. At syempre, andyan din ang PPC Asia Corporation. Sila po ang official distributor ng Federal Tires at ng 3K battery para sa mga t-shirts. Meron silang pinamimigay na 3K t-shirts and Atlantic shirts. Yun. Yun. At syempre, hindi mawawala dyan yung Santi Barley Products. At ang Clean Fuel. Clean Fuel. Clean So, Fuel. Joseph, wala nang tatalo pa rito. Diba? Pag kayo po ay inaantok na, mga taxi driver, sa halip na kayo po ay magpipilit na magbumiyahe pa dyan at kayo po ay makukutongan. Pag medyo pasuray-suray na kayo, paparahin ka ng traffic enforcer, makutongan, ma-hold up pa kayo. Abay, pumarada na kayo sa pinakamalapit na Clean Fuel. Oo. Libreng tulugan. At Diba? oo, very safe. Na, alam ko air condition pa yun. Air condition. Air condition pa. At presyong kapatid, yung nasa kantin nila. At bukod pa dyan, syempre, libre yung car washing. Tama. Yung tubig. Oo. Mag-car wash ka doon. Okay. Okay. At syempre, ang JNT Plasticware. JNT Plasticware at walang kakupas-kupas, Cellboy. Cellboy is our boy. Pagdating sa mga cellphone accessories, mga cellphone, walang natalo sa Cellboy sa lahat ng SM sa buong Pilipinas. Syempre, ang Mi Goreng, Pansit Canton, ng Indomie ang Pansit Canton na #1 sa puso ng mga OFW umaapaw sa sarap. At ito, kapag tumatanda ang mga kalalakihan, kailangan nyo po ito, Prostamen. Simptomas dyan, kapag palagi kayo naiisa gabi, syempre, lumalaki na po yung prostate ninyo, nahihirapan na kayo umihi. Ito po, pangkontra, Prostamen. Okay. Yan, maraming salamat sa kanila, Tama. Idol. Umpisa na natin. Okay, sige, ito na po ang ating Gawad Katapatan Batch 54. Mga bagong bayani ng ating bayan. Ang katapatan ng natatanging individual na rapat lamang na parangalan at pahalagahan. Mga taong tapat sa sarili at tapat sa bayan. Gawad Katapatan ng wanted sa radyo. 92.3 News FM. Okay, uumpisahan po natin ang ating bayani sa Batch 54, si Mr. Christopher Facundo ng Gizap Taxi, ABG 1524. Nagsoli po siya ng iPhone 7 Plus. Bagong-bago itong modelong iPhone. Ang may-ari po ay isang Chinese national, si Shanjian Yu. Nasoli na po yan sa kanya, kay Mr. Yu. Okay? Saan si Sir? Yan yung ating summa cum laude. Ayan, ito naman ang Magna cum laude. Kasama family, very good. Oo. Yan ang sinasabi natin eh. Yan talaga. Gustong-gusto natin yan. Pati tayo mapapalakpak ng oras. Sige, Nis, pakibasa please. Okay, ang ating Magna cum laude ay si Mr. Daniel T. Galarion Sr. Yes. ng Jamigale Taxi Plate number ASA 3398. Okay. Nagsoli po siya ng iPhone 6 na cellphone. Okay. Ayan. Nasaan na si... Nasuli na yan kay Mr. Kay Mr. Christopher Dino. Ayun. Okay.
Ayan yung pangalawa natin. Siyempre yung ating pangatlo, si Mr. Danny Boy R. Jaballa. Rider siya. R&R Watches. Okay, hindi siya taxi driver, rider siya ng R&R Watches. Ang sinuli naman niya ay iPhone 6. Ang may-ari po nito, matatandaan ko, isang doktor. Si Dr. Robin Dantes. Nasuli na po yan kay Dr. Dantes. Pumunta dito si Dr. Dantes. Nasa na yung ating bossing. Ito na yung ating bayani. Okay. Alright. And ito, pang-apat Basag. na natin, idol, ay si Mr. George L. Adel ng Blessed Girl with plate number UIJ766. Nagsoli po siya ng Samsung S7 Edge at nakuha na po ito ng may-ari na si Attorney Voltaire Rovira. Yun. Sounds very good. Kasama si Mrs. Very, very good. At ngayon, pang-ano na, Nins? Pang number 5. Pang number 5 na tayo. Ba, cash to. Tumataginting na cash itong sinuli ni number 6 pa pala. Ito si number 5 muna. Ang daming May items, gadget. ano? Oo, gadget. Si Mr. Alvin C. De Los Santos ng Jack Regine Taxi. Nagsoli siya ng backpack, laptop, 2 digital camera, 2 hard drive, isang cellphone at mga dokumento. Sus, Marosip, ang dami. Tambak itong sinuli ni sir. Kasamang family. Super, super good. Ano ang sinasabi natin palagi? Oo. Diba? Okay, nasaan si Bayani natin, sir? Okay, at ng number 6. Ayan. Ang number 6, idol, ay si Mr. Armando S. Andaya. Ito yung cash. Oo, ito yung may cash. O, ang laki. Laking pera itong sinuli. Oo, isa po siyang lay minister ng Yes. ina ng laging saklolos dyan sa Santa Ana, Manila. Matatandaan Nagsoli po ko. siya ng pouch na ang laman ay 17,000 pesos. Makinig ko kayo. Oo. 17,000 pesos cash po. Yan. Oo, At ano pa naman, Nins? May passbook, may IDs at may earrings pa. Meron pang mga alahas. Sus, Oo. Maros. Ayan, buong family, full support. Yan ang maganda. Oh. Kompleto. Super ganda ito. Yes. Wala nang gaganda pa. Oh, sige. Si Bayani. Si Sir. Ito si Reverend. Lay Minister. Reverend na rin. Pwede na.
Ayan. Di ba ang sarap tingnan pag full support? Pati mga apo kasama. Full support, pati mga po, lahat. Kita mo yan? Sana ganun po lahat ng mga awardees sana po. Well, kung hindi nyo po kaya, syempre, hindi naman kami pipilit. Pero habang kaya po, mas maganda tingnan, di ho ba? Sinusuportahan nyo po ang inyong mahal sa buhay, binibigyan ng magandang parangal bilang isang bayani, bilang isang tapat na Pilipino. Okay. Sige, ano nang pang number na tayo? Number Nis? 7 na po. Number 7 na tayo, si Mr. Edgardo Ocolar ng Naning Trans UWG 152. Nagsoli po siya ng Samsung S6 Edge. Mr. Pausto Marcelino ang may-ari na isoli na po sa kanya yan. At yung ating pang number 8, Nings, Number pakibasa, Nings. 8 na idol, oo. At yung 9 pala, wala nga daw pala idol. Inuunahan ko na kasi ito ay isang call center agent. Pero number 8 na tayo. Okay. Si Mr. Virgilio V. Esguera ng Piccadilly Taxi, plate number UVD312. Teka muna, ang sinoli po nito Spokening. Oo, spoken in dollar. Dollars po ang sinoli ni Sir. So, Oo, magkano, Nings? $200 ito. 10,000 pesos din yan na tumatiging-ting. Cash grabe. $200. Oo, malaking At may pera kasama yan. pang Passport at may mga documents at nakuha na po ito ni Mr. Ernesto Aglipa. tingnan mo naman, kasamang family na naman, Nings. Oo nga. Appear ka dyan. Yun ang maganda. Oo, hindi sila tayo. Thank you, thank you. May apo pa. May ano pa, very good. Yung number 9 kasi call center agent siya. Nasabi na sa atin ito noon nung pumunta siya rito para magsoli. Inimbitahan natin siya agad-agad. Sabi niya kasi call center agent po ako. Hindi ko pa sigurado yung schedule ko at naka-duty siya ngayon. Duty. Anyway, papadala na natin sa kanya kung saan niya gusto yung kanyang parangal. Okay. Basahin pa rin natin, Nins. Oo, basahin ko pa rin, Idol. Sige. Sige. Si Paul Irvin P. Dayang po ay isang associate software engineer sa Accenture, isang call center agent po siya doon. At nagsoli po siya ng wallet na may lamang 5,620 pesos. Meron pong 142 reals, Okay. 5 dirhams, Okay. and mga IDs. So nakuha na rin, Sige, ang nakuha na pangalan? rin ito ni Mr. Danilo Data. At the last but not the least, Nins, pakibasa. Oo, ito rin idol. Ang last but not the least ay si Mr. Rene J. Ora ng Poland Trans, plate number UVB529. Ang isinoli po niya ay wallet na may lamang 6,000 pesos, ATM at meron pang kasamang US driver's license at naisoli na po ito kay Mr. Michael Anthony Reyes. Okay, total wala na rito yung may-ari nito. Ang nagsolin ang may-ari nito ay isang US Special Forces. Member ng US Special Forces, kaya nga hindi natin binanggit at that time at pumunta siya rito pero hindi natin pinakita on air at ang kanyang pangalan kasi tumutulong siya sa ating gobyerno sa giyera kontra mga terorista sa Marawi. So we have to protect his name. Sa ngayon, wala na siya rito. Representative lang naman ata ito. Pwede nang mabanggit. Pero thank you anyway kay Mr. Michael Anthony Reyes. Hindi siya yung owner. Siya mismo. Okay, sige. Hindi pala ito yung sinasabi ko.
Hindi, lapit ka dito. Para Sige, maintindihan. Klein, alika dito ka. Hindi, lapit ka. Mag-microphone kasi yung salita ka. Ano? Ano sa'yo mo? Robert Short. Ilagay mo sa ano. Robert Short Sleeve po yung name ng US Army. Yung US Special Forces. Okay. Ito pala iba. Sorry. Okay. Bawiin ko. Yung pala yung tapos na yung sa US Special Forces. Okay. Last month na yun. Biro mo. Oo. Nakikipagbakbakan. Kaya nga. Well, actually, hindi naman sila nakikipagbakbakan. Tumutulong. Yung sa technology at saka logistics ng ating Kaya ang milita. laking tulong Okay. talaga nila sa Sige, atin. ito na si Sir. Kasama yung kanyang kumpare, pinsan. Okay. Okay. Muna tayo. Nakakabit ako doon. 26 minutes din yun. Okay. Anyway, nakakatuwa namang tingnan, Idol, di ba? Every month ginagawa natin ito para nga parangalan, yung mga bayani natin na Okay. mga kababayan. Ma-segue ko lang ng konti. Matatandaan niyo po kahapon, meron pong pumunta dito ng taxi driver. Pero kanina, inulit po doon sa itimbre, yung pong tinawag na kawatan ni Megan at pinagbintangan pang siya ay may relasyon sa kanyang taxi operator. Pumunta yung taxi operator, yung ma'am, kasama yung kanyang mister, at saka yung misis nung taxi driver, pumunta rin kanina, naiyak nga sila. Si Ma'am Rosalinda at saka si Vinette Alforque. At gusto ko lang po malaman ninyo na itong si Sir Vinet, 2 beses na po nagsoli sa amin. Yes. Hindi nga lang siya nabigyan ng parangal dito dahil meron kasi kami sinusunod na criteria para kayo mabigyan ng award. Pero gayon pa man, nagsoli po siya. Una, bag na maraming laman ng mga personal belongings. And then pangalawa, nagsoli po siya ng wallet Yes. na may lamang cash. So, siya ho ay nagsoli dito twice. At may records tayo niyan. May Oo, records kami niyan. Meron talaga. Yun nga, di ba? Nakakaawa Documented na yan. naging tapat siya pagkatapos tawagin siya kawatan. Anyway, nangako naman yung LTFRB kanina na bibigyan siya ng parangal. Ay, salamat Ilalagay naman. nila sa kanilang website na inuuno nila yung si Mr. Vinet. Ay, salamat. Talaga, yun ang update kanina tungkol Yun ang doon. pinaka-update. Okay. Okay, very good news po yan. Alright. At ngayon naman, magsusumbong at aksyon na tayo, Idol. Sige po ang ating pinaka-aabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5, Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5, 92.3 News FM. News break na lang siguro Oo, muna tayo. news break muna tayo Kasi habang nire-ready 2:28, pa. alanganin Okay. na. Sige, tama. Oo. Tama ka Baka yung dyan, mga Idol. sponsors natin magtampo, hindi na mapasok on time. Ay, hindi dapat sila magtampo Kasi yung sa mga atin. sponsors gusto pala on time. 2:28 na. Oo. News break muna tayo. News break muna. At tama. para magkaroon tayo din ng picture taking sa Correct, mga tama. holidays. Okay, news Okay, break. sige. Ito po. At ang bahagi pong ito ay inihatid sa inyo ng Bibo Cheese Dog. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoring ng Indomie Siksikliglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Sa mga kaibigan naman po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine, kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa mga convenience stores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. At ang bitter ko po ay may sangkap na Ampale Extra
extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes. Sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract at banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bitter-Go at mabibili po ito sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong. Tumawag lamang po kayo sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. At ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry All-Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 12:30 ng hapon at kati-kati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko Fungisol, kaya wag nang magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapding hadhad, mabawang alipunga, kumakalat na anan at buni nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon, skincare Fungisol para naman po sa mabahong paa, mabahong kilikili, genital odor at panglinis sa maduming mukha. Meron naman po tayong Fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng SureSeal Elastomeric Sealant, ang pantapal na iwas crack. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:32 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Operasyon ng Department of Transportation formal nang inilipat sa Clark Freeport Zone ngayong araw. Umaaksyon si Gerard de la Peña. Nagsimula na ngayon ang Department of Transportation na mag-opisina sa bago nitong headquarters sa Clark Freeport Zone. Ang opisina ng ahensya ay nasa isang dating gusali ng isang call center na ginastosan ng ahensya ng 59 million pesos para sa renovation. Una munang lumipat ang Office of the Secretary pati na rin ang iba't ibang undersecretary. Bago matapos ang taon ay inaasahang makumpleto na ang paglipat ng buong ahensya sa Clark. Sabi ni Transportation Secretary Arthur Tugade, ang ahensya ang mangunguna sa paglipat sa Clark para maibsan ang pagsisikip sa Metro Manila. Sa susunod na buwan ay inaasahang makalipat na rin ang Bases Conversion Development Authority at isa pang ahensya ng pamahalaan na nagbabalak na rin lumipat sa Clark ngayong taon. Kahit nakalipat na ay tutol pa rin ng maraming empleyado ng ahensya. Ayon sa DOTC Employees Association, masyadong malayo ang Clark kaya sa biyahe pa lang ay ubos na ang oras nila at wala silang panahon para sa kanilang pamilya. Hindi pa rin daw handa ang building na lilipatan. Sabi naman ni Tugade, bukod sa retirement or resignation, ay maaari namang lumipat sa attached agencies ang mga kawani. May libreng shuttle service din at bibigyan din ng exemption sa pagbabayad ng toll ang mga kawani na magdadala ng sasakyan. Wala rin nakitang mali si Tugade sa paglipat kahit hindi pa tapos ang renovation dahil mas mapapangasiwaan po nila ng maayos at personal ang mga pagkukumpuni. Sabi rin ng mga empleyado ay mas mataas ng 36 million pesos ang magiging gastos sa paglipat ng ahensya. Pero nauna nang sinabi ng mga transport official na maaari namang iparenta ng ahensya ang 58 units nito sa Columbia Tower sa Mandaluyong kung saan naroon ang mga opisina ng DOTR. Nanawagan din si Tugade sa mga empleyado na magtiwala dahil para raw ito sa kapakanan ng buong bayan. Umaaksyon, Gerard de la Peña, Radyo 5, 92.3 News FM. Philippine Standard Time, 2:34 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Cherry Baile, san man kailanman. Kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update.
Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko, doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kasi fungi! Ang Kati-kati sa balat, dulot ng fungi. I-fungisol mo! Kaya ng buni, an-an, hadhad, alipunga, at eczema. Ito ang masasabi ko. I-fungisol mo! Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol ay mabibili sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generca at sa iba pang mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Mga tol, bawal ang tutulog-tulog. Huwag ka na doon sa magigising ka nga pero makakasama naman sa katawan mo at apektado pa ang lipunan. Dito ka na sa Robust Energy Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginhawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS.
Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. May 3 butas sa aming bubong. Malaki, maliit mga butas. Sa butas ang pantapal na gamit ay Sure Seal. Sure Seal ang pantapal na iwas crack. Iwas crack. Iwas crack. Sure Seal ang pantapal na iwas crack. Benji Paras po, umiwas na sa dati mong silat na mabilis mag-crack. Mag-Sure Seal na. Sure Seal, iwas crack, iwas tulo. Mula sa Jardine Distribution. Sure Seal ang pantapal na iwas crack. Para sa pantapal sa bubong, gutter o pipes, Sure Seal, ang pantapal na iwas crack. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1 to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress. September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at amsap.ph. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy.
Pagoda Air Freshener ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin pong ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang ng Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At may mga bisita tayo ngayon. 3 SG po sila, Idol. Okay. Sige, papasukin na natin si SG Johnny Lamarca, Okay. SG Junvi Orpio at SG Aladin Acosta Mm. para humingi ng tulong at maireklamo yung kanilang kumpanya dahil mababa po ang pasweldo sa kanila, no overtime pay, no holiday pay, at wala din pong night differential itong Prime Safe Security Agency. Puro no. It's a big no-no. Oo. Okay, ito na yung mga boss Sige natin. po, upo po kayo, sir. Good afternoon po sa inyong tatlo. Prime Safe. Ganda pa man din sana yung pangalan, no? Prime Kaya nga. Safe Security Agency. Pero dito hindi safe ang magtrabaho ang mga pangkaraniwang magagawa dahil hindi nabibigay yung mga tamang benepisyo. Magandang hapon po sa inyong tatlo. Magandang hapon din, sir. Sige sir, sino magkwento? Si Sir Johnny? Natuturuan pa sila. Yan, isa lang dapat spokesperson muna, isa-isa lang. Sige. Anong pangalan niyo, sir? Johnny Lamarca, sir. Sir Johnny Lamarca. Ikwento niyo po yung inyong reklamo. Yung mikropono, magtawag nga tayo ng mga tao doon, Cheska, na pwedeng tumulong. Pagsabihan ata silang lahat doon. Magtawag nga kayo ng mga tao doon. Sige na, para tumulong dito. Sige. Very good. Sir. Okay. Sir, kami po ay nagtatrabaho ng 12 hours po, sir. 12 hours? Duty po, sir, sa isang araw. Walang overtime? Wala po, sir. Ito nagiging kalakaran na rin 12 hours na pinagtatrabaho yung mga SG tapos 8 hours lang ang binabayad sa kanila. Lugi sila ng 4 hours. Magkano po yung arawan nyo, sir? 420 po, sir. Kulang. 486. Metro Manila ba ang inyong duty? Dito lang po sa Makati, sir. Sa Neptune Street NCR. po. Alright. Ano pa ho yung inyong reklamo? About lang po sa, sir. OT, tapos underpaid, tapos no holiday pay pa. Walang night differential. Yes po, sir. Sige. Pagsalitain na natin si Mr. Rogelio de la Tonga, Operations Manager. Magandang hapon po, Sir Rogelio. Magandang hapon po, Sir. Sir po. Apo. Sir, ito po mga tao ninyo, nagrereklamo ng mababang pasahod at saka walang overtime pay daw po, Sir. Opo, Sir. Actually, Sir, yung kontrata po namin kasi, kami ng ibang kontra kasi para maka-avail naman yung mga gwardiya namin ng mga tamang kontrata sa Fersal. Opo. Last meeting po last January and then Huwag mo muna tumawag sa Dole, Odette, hinahinay lang. Okay. Actually po nung January, nakipag-meeting na po yung representative namin sa Fersal and then may negotiation na po doon and then para maka-avail naman lahat yung mga tao namin sa Fersal kasi naaawa na rin po kami dahil alam din po namin na mamaliit. Kasi hindi naman kasi reason sa Dole na maliit yung kontrata. Pero sir, hindi po nila kasalanan kung mababa po yung kontratang nakuha po ninyo. Okay. Kasalanan niyo po yun. Bakit po kayo pumatol sa maliit na kontrata? Wala naman po sa batas natin na nagsasabing maliit ang kontrata, pwede ka na mag-underpay. Maliit ang kontrata, pwede ka nang tumabla sa mga benepisyo ng iyong mga tauhan. There's no such thing, sir, FYI. Opo po, nalam po ba? May pananagutan pa rin ho kayo sa ating labor code kapag ganun po ang ginagawa ninyo. So do not use the reason dahil mababa po yung kontratang ipinasok ninyo sa inyong kumpanya kaya mababa na yung pasahod. Huwag po. Sige po, sige po. So, paano to, sir? Sila ay pinagtatrabaho ninyo ng 12 hours, 8 hours lang yung sweldo at underpaid pa sa daily. Kasi ang daily po, 486 na po Doon pa lamang. Di ba, sir? Opo, sir. Alam ko po. Under negotiation na rin po yung yung kontrata nila para po lahat ng mga ma-avail nila lahat po yung overtime okay, nila. So sir, kung under negotiation, for the meantime, abunuhan nyo po yung kulang kasi hindi nila kasalanan to, kasalanan nyo. So, yung pong underpayment ninyo sa kanila, dahil sabi nyo, maliit yung kontrata, abunuhan nyo yung difference.
Tapos yung pong overtime pay, abunuhan nyo rin po. And then kapag nagkasundo na po kayo dun sa kliyente ninyo na mapataasan yung halaga ng kontrata, then doon pala kayo marireimburse. For the meantime, kayo po mag-aabono sa inyong mga tauhan. Okay, sir? Okay po. Good. Maliwanag. Sabihin ko po kay Kwanza. Sabihin niyo po sa may-ari kasi kung hindi, sir, Opo, sa may-ari. hindi lamang po dole ang pupuntahan namin, sir. Ang pupuntahan namin, sosya. Baka mapapasara ho kayo, sir. Sige po, sir. Sige po. Di ba, sir? Mamimili kayo. Mapapasara kayo, may ipit yung inyong lisensya, o sumunod kayo sa tamang patakaran ng ating labor code. Sige po. Salamat, sir, ha? Sasamahan Sige po po. namin dyan next Salamat week, sir. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon din po, sir. Opo, sir. So, mga sir. Okay, narinig nyo na usapan namin. Next week, sasamahan namin kayo doon kay Sosya na. At doon na lang kayo magkaayos-ayos para ibigay na lahat ng mga kulang under time ninyo, underpaid, tapos yung hindi pagbayad sa overtime at kung ano na pa, doon yung isettle sa Sosya mas mabilis. Okay? Opo, sir. Opo, sir. Next week, sir, Monday or Tuesday, sasamahan namin kayo doon. Gandang hapon, sir. Magandang hapon, sir. Thank you. Maraming salamat, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sumbong at aksyon sa Wanted sa radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, at meron tayong isa pang bisita si Miss Janice Canete, isa po siyang kasambahay. Okay. At nandito siya, Idol, para makuha na yung kanyang gamit mula po sa amo dahil ayaw na po itong ibigay sa kanya. Kailangan daw muna niyang magbayad ng 14,000 pesos sa nasira niyang barena. Ma'am Janice, magandang hapon. Yes po. Kasambahay kayo at the same time, karpintero? Hindi Bakit po. to sinisingil sa inyo yung nasirang barena? Kasi po, yung nangyari po kasi, barado po yung lababo. Okay. Tapos, inutusan niya po ako na magpakulo ng tubig na mainit. Tapos Okay. ibuhos ko po. Pagbuhos ko po, biglang nag-leak yung ilalim ng lababo. Okay. Andun po yung barena. Mhm. Sinabi ko po agad yun sa kanila. Sabi ko, ate, nag-leak yung lababo. Sabi niya, sige ipapaayos ko na lang. Eh sana tuberong tinawag niya at hindi kayo. Trabaho ng tubero yon pag may Tapos- mga barado na mga yung mga lababo. Anyway, para mapabilis po tayo, ito po yung amo ninyo, si Ma'am Gia. Yes, Sinisingil kayo ng 14,000. yes po. Otherwise, ninyo makuha yung mga gamit ninyo. Ma'am Gia, magandang hapon. Madam. Sige, ma'am. Ma'am Gia, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo. Yes, Idol. Good afternoon po, Idol. Opo, ma'am, yung pong pagkasira ng barena, ma'am, baka pwedeng wag nyo na po isingil sa kanya dahil hindi naman po kasalanan niya, ma'am, at hindi naman po siya tubero o karpentero. Oo, ay sir, ganito po yun. Yes, ma'am. Yan ho, kasambahay na nga ho, siya pa ang maprag. Hindi ho marunong magpasensya yan. Apo. Hindi po marunong Humingi ng pasensya. Oh, okay. So every time nung inuutosan namin yan, yung mukha niyan ho, hindi mo na maintindihan, nakasimangot pa. Okay. Ang dami yung ginawa yan. Pangalawa po, bago namin siya tinanggap sa amin, klaro po sa kanya, all around po ang trabaho niya. Okay. Laba, plancha. Okay. Magkano pong sweldo niya sa inyo? Bahay, tsaka luto. Matanong ko po. 4,000 po ang starting niya. Okay. Ngayon po, pagdating po sa bahay, hindi po namin binigay sa kanya. Kahit usapan namin, kasama ang laba, tsaka plancha. Ang gawa lang niya, at 4,000 sweldo niya, linis tsaka luto lang po. Okay. Gano'n po ba kahirap yun? Pangalawa po, luto at saka ano po? tuwing magpapaluto ng pagkain yung anak ko sa gabi, huwag ka na magpaluto bukas na. Asan ho ba yung respeto niya sa anak ko? Amo niya rin ho yun. Okay. Kung gusto niya siyang irespeto, dapat nasa kanya ho kung paano siya rumispeto sa anak ng amo. Kung totoo po yung sinasabi niyo, may mali nga ho talaga siya doon. Mhm. Okay. Ngayon po, tuwing paglilinisin namin siya, kasi bumupunta ho doon yung labandera namin, sasabihin niya, ayoko linisin yan, baka masira ako. Sinong gusto mo maglinis niyan? Yung amo. Ano po yung pinapalinis sa kanya na ayaw niya po? Ako rin dapat niyang linig dahil yun naman ang trabaho niya sa bahay namin. Siya ang katulong namin. Wala naman kami ibang katulong. Ngayon, sasabihin sa labandera namin, Gaano ba kalaking bahay niyo po? Matanong ko lang. maliit lang po. Ilang bedrooms po? 2 kwarto lang po yun.
Up and down. Dalawa lang po yung anak ko. Opo. Mm-mm. Siguro po dapat kung dalawang anak nyo, up and down, baka kailangan po dalawang kasambahay. Ay, hindi po. Kasi yung dalawang anak ko naman po malaki na. Maski na po, Nakakatulong kung sa dalawa, paglilinis. maski na po, ako po ini-example ko lamang sa katayuan ko po, kung ganun po yung bahay ko, up and down, tapos dalawang anak ko, dapat tapos may mga lalabhan, may mga gluluto, siguro po mga tatlo, tama na yan. Meron po akong nakataglaban. Ibang labandera. Very good, tama, tatlo talaga. Kasi kung isa lang po, tapos dalawang anak ninyo, up and down, linis, laba, luto, plansya, hindi niya kakayanin. Hindi niya kakayanin. Eksakto po kayo. So, ibig sabihin, concern pa kami sa kalusug, sa hindi niya kayang gawin. Okay. Ngayon po, nagpaalam po sa amin yan. Mga yak-yak po. Ang drama niya po sa amin, naghihingalo na daw po ang lolo niya. Okay. Kasi may ticket na raw po. Meron po siyang message sa amin from Viber. Pinapasend po namin sa kanya ulit para masave namin. Ngayon, ang dahilan niya, hindi na rin niya ma-open yung apps niya. Kasi doon po, pwede namin gawing ebidensya rin po yun. Okay. So ma'am, anong kasalanan niya sa inyo? Ang kasalanan niya po sa amin, yung anak namin, sinakripisyo niya na hindi maasikaso na pinakausapan namin siya ng Sabado. Pangalawa po, hindi po siya umuwi ng probinsya. Ang pangatlo po, yung gamit po ng asawa ko na tiwala kahit ilang beses namin siya alapalpak maglinis, pinagtsatsagaan namin siya. Dahil tutuusin po, noon pa lang balak na po namin siya alisin. Okay. Pero binigyan po namin ng chance. Mm-mm. Kasi tutuusin po kahit wala kaming katulong. Dahil malalaki na po yung alam, kaya na magluto, kaya na maghugas. Ma'am, sorry ma'am, napapahaba po tayo. Okay, ang pinunta niya po dito sa amin dahil sinisingin niyo na po siya ng 14,000 yun sa pagkasira ng barena. Sir, ganito po yun. Gusto lang namin marinig sa kanya, humingi ng pasensya. Pero hindi ho nagpasensya yan. Okay. Sige. Siya pa hong matapang. Okay, At hindi ho namin siya kailangan, anong gagawin namin sa damit niya para hindi ibigay. Okay, sige po. Ma'am, kung hihingi po siya ng pasensya, so hindi niyo na po sisingilin yung pagkasira ng barena. Tama? Ay, totoo po. Pero Okay. kailangan, aminin niya. Aminin niya na? Hindi ko maamin kung ano man, kung may nasira man ako, dahil ako ang taong bahay niyo, humihingi ako ng pasensya. At saka siyempre... Ma'am, mapabilis tayo. Ako naman, ma'am, ganito po. Ito po yung punto ko. Pagdating po sa pagkasira ng barena, I don't think kasalanan niyo po yun sapagkat hindi naman po siya tubero at hindi po siya karpentero. So he doesn't know how to handle a barena. Even I would have done the same thing. Na baka nasira ko rin po yung barena ninyo dahil hindi ko po gamay yung paggamit ng barena. Yun nga, makipag-usap. Nasa text po lahat ng conversation namin. Kung tutusin, ma'am, sorry ma'am, patas ako dito. Kung tutusin, kayo dapat ang hihingi ng sorry sa kanya dahil pinaggamit nyo siya ng barena na wala siyang kaalam-alam sa paggamit ng barena. For all we know, baka mamaya na-aksidente pa siya dahil yung barena, alam ko po yan, malaking gamit yan, baka mamaya natusok pa yung kamay niya, nasaktan siya o nakasakit siya ng ibang tao because he doesn't know how to handle a barena. Yung barena ho namin, ba't ho namin pagagamit sa tao hindi marunong gumamit? Paano niya po nasira? Nababaran ho ng tubig sa ilalim ng lababo. Pinalinis po namin sa kanya, ang ginawa niyo, sinaksak niya ng sinaksak. Kaya ngayon nalagyan ng tubig yung barena dahil nabaklas yung pinakatubo. Kaya nga po, ang sinasabi ko nga po, ma'am, kung meron pong Wala ho kami problema sa mga bara-bara sa mga lababo, tubero po ang ito lang tinatawag po yan. natin. Ang sinasabi lang ho namin, matuto siyang gurmispeto. Okay. At marunong siyang humingi ng pasensya kung anong kasalanan niya. Sige. Miss Janice, para matapos na ito, amo pa naman siya kahit papaano, Yes, baka pwede magpakumbaba ka raw, humingi ka ng sorry kung ano man yung nasira mo. Pwede ba? Yun na nga po, sinabi ko po kay kuya. Sabi ko, kuya, pasensya na. Si ate po, hindi po talaga yung tumatanggap ng kamalian. Nagsorry ka na? Kinagsorry ako kay kuya. Sabi ko, kuya, pasensya na po. Sobra na po talaga si ate. Ang gusto mangyari ni kuya, sabi ni kuya, Janice, ang barena, halagang 9,000. Ang gusto ng ate mo, babayaran mo daw ng kalahati. Hindi mo babayaran yon. Ako na mismo magsa-advise sa inyo, don't pay that. Hindi mo kasalanan yung pagkasira ng barena dahil hindi ka naman tubero at hindi ka naman karpentero. So, hindi mo trabaho na yon para magkalkal o mag-fix na mga bara-bara sa mga tubo, sa mga lababo. Dapat yan, nagtawag sila ng tubero. Ma'am, naghingi na pala siya ng sorry kay mister ninyo. Sir, nga po, sinabi niya sa mister ko. Pero ang sabi ng mister ko, ako hong kausapin. Hindi Okay, mo sige ma'am, naman para matapos na. Ako na lang po hingi ng sorry. Ma'am Gia, sorry po kung nasira ni Miss Janice yung pong
barena ninyo. Tsaka Sorry sir, po. ang problema ba rin ho Ano pa namin po? yan? Ano pa po? Malikot ng kamay, kaya kong patunayan sa mga una niyang pinasukan. Wala po ako ninakaw sa'yo, ate. Alam mo po Wala yan. ako sinabing ninakaw siya. O sabi mo malikot yung kamay, di Sakto ba? ho, ah. Malikot ang Ma'am, kung malikot ang kamay, ibig sabihin nagnakaw siya. Mininakaw ba siya sa inyo? Sagutin niyo lang po. Nagulat nga Ma'am, sagutin niyo lang po. Mininakaw ba siya o wala? Yes o no po? Ano ba sa tingin niyo yung nagbubuting-ting? Ma'am, hindi. Sagutin niyo lang po. Nagnakaw ba siya o hindi? Hindi. Oh, hindi pala. Okay. End of the story. Pero Walang nawala. O, end of the story. Huwag natin pag-usapan yung pagnanakaw kasi sabi mo mismo wala. Now, ma'am, balik tayo doon sa kailangan niyo humingi ng sorry. Ako na pong hingi ng sorry para matapos na. Ako na po si Rafi Tulfo. Humingi na nga po siya ng sorry kay Mister. Ang kaso po, ang gusto niyong mangyari daw, kailangan magbayad pa siya. Ang sorry para sa inyo is magbayad siya ng kalahati ng halaga ng barena, which is not fair. ang sabi ko ng kumuha mister ko po sa siya ng kanya, ballpen at papel para magpuperma po ako. Kaya tumakbo po ako sa gwardiya. Ma'am, tapusin na po natin to. Please. kayo ang tumawag sa akin. Hindi, kaya nga po ma'am kaya nga ako na nga po humingi ng sorry sa inyo dahil ako po tumawag sa inyo kung hindi niyo po matanggap hindi niyo na yung pagsusorry ni Miss Janice, ako na po magsusorry para matapos na po kasi akong tumawag, di ba? Sorry po ma'am. So pumunta naman po sa bahay namin yan. Okay, sige. So sorry po ma'am kung nasira niya yung barena at sorry po ma'am dahil wala ho siyang pambayad ng ganun dahil kasambahay lamang siya. Madali ho kaming kausap. Okay, Kasi nga ho good. siya eh. Okay. So ma'am, pinapatawad niyo na kasi ako na humihingi ng sorry. So wag niyo na hong singilin ng 14,000. Okay ma'am, pwede? Wala ho kaming sisingilin. Umingi lang siya ng pasensya tapos na ho. Yan na nga po ma'am. Humingi ka isa pang sorry. Mag-sorry ka. Sige na. Pasensya na po, ate. Pero yung mga Wag mag-sorry ka lang. Sige. Sorry po. Okay. Sorry Sorry na. matuto ka. Bastos ka. Okay. Isa pang sorry. Sabihin mo pa, sorry po. Sorry po. Okay. Sorry daw po, Ma'am Gia. Magbayad ka ng utang, may balik mo in advance mo sa amin, pati sa labandera namin. Tapos ang usapan. Oo po, binigay ko nga po 'di ba sa'yo para makuha ko po yung gamit ko. Pero ang ginawa mo po, Bastos mag-antay ka, ka diyan kanino kasi Bastos ka, kukuha kanino akong mo papel at inabot? ballpen. Ngayon, Bastos sino po ka. yung bastos, ate? Nakikiusap Kanino mo po ako inabot? sa'yo. Inuutusan mo yung anak ng labandera namin kunin yung gamit namin. Gamit mo, Kasi inasagot sabi kami mo ng bahay. kating-kati na yung kamay mo. O di, syempre, ako mismo, iiwas na. Ano? O, di na nyo, Mr. Tulfo. May Ano text ka po sinasabi sa niya? akin, ate. Lahat po Klaro ng text sa mo. inyo. Kaya nga ma'am, ang Inabot sinabi sa niya akin. ma'am, umiiwas daw po siya, ayaw niya po lumaban, ayaw niya makabanggaan kayo, kaya siya na mismo umiiwas. Yun ang Ay, sir, pagkakarinig ko. hindi ako pumapatol sa katulong. Hindi ako gagapapatol sa katulong, lalo sa katulad niya. Kaya nga po ma'am, sabi nga niya, umiiwas na raw po siya. Kasasabi lang niya po, maliwanag po yun. Umiiwas ho siya kasi ang tapang-tapang niya ho sa text. Basahin niyo lahat ng pinagsasabi niya sa akin. Bastos. Oo nga po, sinasagot ko lang po yung mga paratang mo sa akin. Ang sabi mo nga po, di ba, may record ka na sa barangay. Perma mo na lang yung kulang at nandun na yung picture ko. Ang ginawa ko, pumunta ako sa barangay. Ang sabi ng barangay sa akin, wala akong record doon at hindi ka nagpunta doon. Sabi nga nila, pwede ako magbaliktad kasi dapat yung mga katulong may record doon sa barangay nila. So ibig sabihin, pinagbintangan kanya na hindi totoo. Pagpunta mo doon sa barangay na sinasabi ni ma'am, meron kang record, yung pala wala. Yes po. Tapos sabi ng barangay, kung tutusin, pwede mo siyang balikan. Yes po, pero di ko po ginawa yun. Ayun. Okay, maliwanag sa amin. Miss Janice, kayo may kasalanan talaga rito. Sabi niyo hindi kayo pumapatol sa kasambahay. Kayo po pumapatol, ma'am. Nagbibintang kayo. Very petty po kayo, ma'am, kung tutuusin. Di ba? Kung ano nang pinagbibintang niyo sa inyo, pati ginamit niyo pa yung barangay. Pinagbintangan niyo siya ng kung ano. Nung pumunta sa barangay, sabi nga po ng barangay, there's no such thing, wala siyang record. Tapos yung barangay pa nga nagsabi, pwede mo siyang balikan. Pwede niya kayong balikan. Chairman Reynaldo Borromeo, Barangay Bagong Luma 3, Imos, Cavite. Chairman, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Opo, Chairman, Apo. kanina ho pa kayo nakikinig. Opo, kanina pa po. Meron ho bang record sa inyong barangay itong si Miss Janice Canete? Wala po. Okay. Kasi ang sinasabi po ni Mrs. Gia Cabardo, may record na po ito dyan sa inyo na pagnanakaw at kung ano pang kung anong record yun. Wala po. Wala po, sir. Wala. At pumunta ho ba dyan si Mrs. Gia Cabardo para mag-check po ng record ni Miss Janice? Hindi po. Okay. Miss Gia, Yes, sir. I rest my case kung sa korte pa. Maliwanag kung sino nagsisinungaling dito sa inyong dalawa. Ay, sir, kaya ko nadanggit yun dahil nga ho sa ginawa niya. Ngayon ho. Ma'am, it doesn't matter. Do not use the barangay. Kasi yung barangay ito lumabas. Inaamin ko po. May pagkakamali ako doon. Hindi, inaamin mo na nagsinungaling po kayo. Sabihin niyo po.
Inaamin ko naman po may pagkakamali ako. Hindi, doon. inaamin nyo na nagsinungaling po kayo. Sa parting yun. Okay, good. Sa I rest my parting case yun. na naman for the second time. Ma'am, Sa parting yun. ma'am, Doon ko, yun lang ko ang ko sa parting yun. okay. Ma'am, yung pong barena, hindi niya po babayaran yun. Sir, sinabi ko naman sa inyo, hindi nga ho namin totally pababayaran. Makipag-usap siya, hindi nga ho maharap sa amin yan. Ano bang mga kukunin Wala mo? naman Ano hong bang mga kaso. gusto mong kunin? Yung mga gamit ko lang po. So, Chairman Borromeo, sir. Yes, sir. Yes, Pwede sir. pakitulungan na makuha po yung gamit ni Miss Janice? Opo, assist po namin yan. Wala pong problema. Okay, sige po. Apo. Makipagtulungan din po kami. Chairman, sobrang thank you, Chairman, ha? Opo, opo. Mabuhay ka, Chairman. God bless po, Chairman. Yes po. Thank you po, sir. Tolpo. Okay. Miss Gia, Sa labandera namin, Miss dahil Gia, sabi pakiso- kawawa naman yun. ma'am, pakisoli na lamang po yung pong kanya mga gamit doon sa barangay. Ano po? Ay, wala akong problema sa akin, sir. Okay, very good. Sige po, ma'am. Ayos na po itong pag-uusap natin. Salamat po, ma'am, sa time na binigay niyo sa amin, Miss Gia. Oo, kasi yun, nililinis ko lang ho dahil hindi ako Opo. pumapatol sa katulong. Hindi lalo nga po na kayo pumapatol. Mga Hindi nga- bastos. Opo. Hindi po, inililis nyo ng pangalan nyo despite the fact na kayo po yung nagsinungaling sa barangay. Ano po? Ay, wala akong inaano dahil dapat ko lang kung gawin para lumitaw yung tao. Pero hindi Mahirap mo, po pang hindi lumitaw yung pero tao. hindi mo na dahil kailangan po hindi mo na kailangan magsinungaling para palitawin mo yung tao. Marami na po kami experience. Okay, sige. Po. Tinatakasan po kami. Kami pa yung ninanakawan. Tinatakasan kayo pero hindi si Janice ang tumakas. Ibang tao Wala yun. akong binabanggit. Opo, sige. Wala akong binabanggit. Sige po. Ma'am Gia, salamat po ulit ha sa time na binigay nyo sa amin, Ma'am Gia. Magandang hapon po, Ma'am Gia. Inabalan niyo na po ako sa trabaho ko. Sige na ho, baka pwede ako ba humareklamo oras ng trabaho ko. Opo, pasensya na po, Ma'am. Ha? Ako po humingi na pasensya sa inyo, Madam. Sorry Okay po, Madam. sir. Mabuhay Okay, po. sir. God bless po, Madam Gia. Thank you po. Thank you. Okay. Huwag mong babayaran yung 14,000. Ako na mismo nagsasabi sa iyo, no can do. Nope. Hindi mo babayaran yun. Kahit na kumidlat, kumulog, lumindol, magka-tsunami, hindi mo babayaran yun. Okay? Yan ay given. Yung mga gamit mo, makukuha natin yan. Sasamahan namin kayo doon sa barangay, doon natin kukunin. Okay? Sige po. Alright. Thank you po. Magandang hapon. Wanted. Okay. Alright. At isa ka talagang alamat sa pakikipag-usap, Idol. Okay na. Oo. Okay na yan. Sige po. At kami po ay magbabalik. Samantalang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Prostamen. Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. 3K battery. 3K battery Dare to Compare. At kanina pala yung PPC Asia Payless Car Care Center, your community's pit stop. Ayan, at andito nga kanina yung mga taga Federal Tires. Magandang hapon po. At kung hanap mo po ninyo ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe nyo sa Grab. At ng JNT Monoblock Tables and Chairs, tried and tested ang tibay pambansang plasticware, JNT. At sa mga kaibigan naman po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod, dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Brobust Energy Capsule. Wala po itong caffeine, kaya siguradong safe at mabibili po ito sa mga convenience stores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:07 ng hapon at ang oras na ito ay nihatid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less.
Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 3:09 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Naniniwala ang isang grupo na ang pagpasa sa Bangsamoro Basic Law magiging susi para matigil na ang patuloy na lumalalang terorismo sa Mindanao. Ito ang tingin ng third-party monitoring team na tumututok sa peace talks sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Ayon sa grupo, positibo ang nangyaring transition sa pagitan ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at Presidente Rodrigo Duterte sa kabila ng hindi pa ipapasan 16th Congress ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Sa ilalim kasi ng Administrasyon Duterte, natapos na ang draft para sa mas pinalawak na Bangsamoro Transition Commission at naipasa na ito bago ang State of the Nation Address ng Pangulo. Pero ayon sa grupo, dapat daw na madaliin na ito ng gobyerno. Habang tumatagal daw kasi, nagiging dahilan ito sa patuloy na pagdami ng mga rebelde at paglaganap ng terorismo sa Mindanao. Marami raw kasi sa mga taga Mindanao ang nakakaramdam na ng pagkadismaya. Dahil dito, kaya naman iba't ibang klase ng grupo ang nabubuo tulad ng Maute ISIS Group. Philippine Standard Time, 3:10 ng hapon at yan ang balita. Mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile, San man kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang oras 3:11 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. canton, boppy, sisig, meatballs. Lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Mahalagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Dude, have you heard? Oh, nag-clash na Noel Cabangon at Curtis Smith. No way! Oh, dude, and it sounds freaking awesome!
This ain't the path I thought that was intended. I'm standing on the plate, I feel the pressure that's beneath me. I know the wrong step will finally have the monsters eat me. Watch the clash of folk and rap only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo ngayon at all the way from Nueva Ecija ang ating bisita ngayon, Idol. Sige, papasukin sila lahat. 43 daw ito pero 10 lang ang nakarating kasi all the way from Nueva Ecija, San Antonio. Malayo nga. Oo, pero kasi sinamahan sila ng isang counselor, si Counselor Renan Morales. Ay, salamat. At si Noriel Fernandez at yung mga graduate students na pala sila, Idol, ng Nueva Ecija State University. So, mga scholar ng bayan ito. Wow. Sa kanilang universidad. Mga matatalino ito. Oo, mga matatalino. Kaya nga lang, sila andito, para daw po makuha papasukin na sila? Yung kanila mga diploma. Sige po. Papasukin, sige, pasok lang. Kakasya tayo lahat. Sige, paurong lang doon. Yung mga girls, paupuin. Yung mga lalaki, pwede nang tumayo. Importante yung mga babae nakaupo. Mga guys, gentlemen, yan, tayo lang kayo ha. Yung mga girls lang upo, yan, yung dalawa, okay. Sige, at least may kasama tayong counselor dito. Salamat naman, counselor, at sinamahan nyo sila. Sige, Counselor Morales, sir, nakikinig na po ang inyong mayor. Ano ho ba itong problema, sir? Opo, good afternoon po sa lahat. Yes, sir. Actually po, nag-ano po sila, humingi po ng tulong sa akin yung mga kabataan through Facebook. Currently po, ako po ay naglilingkod sa San Antonio Nueva Ecija as counselor. Yes, sir. Sa National Movement for Young Legislators. So kabataan po yung mga lumalapit sa amin. Okay. Kaya po, Sir Rafi, ngayon nung nabalitaan ko po na sila ay scholar ng bayan. Okay. Simula 2012, 2013 hanggang ngayon. Ngayon po, sila po ay nakagraduate na. Okay. Itong April. Mhm. At ang problema po nila ay hindi po maibigay yung kanilang diploma at saka yung kanilang transcript of records. Transcript of records po, Sir Rafi. Bakit ayaw pong ibigay yung kanilang diploma? Ang naging problema po, ako naman po ay, nung nalaman ko po ito, wala naman po akong pinapanigan dahil ako po naman ay binabalanse ko po ang katotohanan. Tama. Tinawagan ko po yung ex-mayor na si Mayor Nonoy Lustre. At tinanong ko po sa kanya. Naka-waiting na rin? Okay. Opo, kung ano po ang sitwasyon. Ano pong, in short po, ano pong sabi? Ang sabi po niya ni Mayor Nonoy ay wala naman daw pong utang itong ang LGU at nabayaran naman daw po ang school.
So, ano pong problema? Ba't hinuhold po yung kanilang Ngayon TOR? po, tinawagan ko naman po ang aming mahal na mayor na si Mayor Arvin Salonga. Okay. At tinanong ko po sa kanya kung bakit po ganito. Ano sabi po ni Mayor? Ang sabi po ni Mayor, best friend. Best friend po ang tawag sa akin doon. Best friend number. Best friend, merong kulang sila dito. Ano po yung kulang? Nagastos daw po nung past administration yung pera na dapat ibabayad sa NEUST. Kaya ang ginawa pa daw po ni Mayor is tinulungan niya makasampa ng entablado ngayon yung mga bata para hindi naman mapahiya. At pero hindi ma-release yung kanilang diploma dahil may utang pa. Okay, tanungin natin mga estudyante. Anong pangalan nyo, itong estudyante? Noriel po. Mr. Noriel, sa tingin mo, tama ba yung sinasabi ni Mayor, may utang from the previous administration? Ang sabi po sa akin, nagpunta po ako ng NUST last week po. Nag-verify po ako doon kung may utang po kami. Kasi pag ako po kasi may nagkatrabaho po ako, kaya lang po sinabi ko to follow up, kaya lang po yung mga iba po sa kanila. Wala pong trabaho. Doon sa pagbe-verify nyo, ano pong lumabas? Meron pong utang yung previous? Yung opo, sa NUST po. Okay, so hanggat hindi nababayaran yung utang na yon, hindi nyo makukuha yung inyong diploma. So Opo. kayo magsasuffer. Opo, ganun po. Okay. Ex-Mayor Nonoy Lustre, San Antonio Nueva Ecija. Sir, magandang hapon po. Mayor Lustre. Magandang hapon po. Yun ang rapid toll po ba? Opo. Sir, may utang daw po kayo? Ang pagkakaalam ko po kasi, ala kaming mga past due accounts sa lahat ng aming pinagkakautangan. Noong panahon na yan namin, talagang sinisiyap ko po na mabayaran lahat yung aming mga pagkakautang sa aming panahon. Okay, saan mo po, no? Mayor Arvin Salonga. Mayor, magandang hapon po. Magandang hapon po, Opo. Mayor, sabi po ni ex-Mayor Nonoy, wala raw pong utang sa pagkakaalam niya, pero ang records po ninyo sa ngayon, present, meron. Paano ba natin ma-resolve ito, Mayor? Sir? Tama po yun dahil kakapi, meron pong statement of account na galing po sa NEUST. At sinitingil po ang bayan ng San Antonio doon po sa mga pagkakautang ng mga bata na hindi na i-remit nung nakaraang administrasyon. So meron po kayo mga dokumento patunay na talagang may pagkakautang yung previous administration? Meron po, Karat. Okay. Sige, dokumentado po yan. Yes, of course po. Karat, meron. Okay. Ex-Mayor Nonoy, sir, dokumentado na po. Back by pwede na pong i-check pieces of sa evidence. yan eh. Pwede naman pong i-check sa NEUST yan. Okay. Ngayon, dito na po tayo. Medyo fast forward tayo. So Mayor Salonga, sabihin na po natin, meron mga po pagkakautang yung previous administration. Paano naman po ito, mga bata po nagsasuffer sa mga kasalanan ng mga matatanda, yung mga bata po nagsasuffer? Actually nga po, yung nakarang administrasyon po at narinig nyo naman kanina kay Noriel, na nung chinek niya last week, may utang nga sila. Okay. Therefore, totoo po na may utang. Okay, kung totoo nga po halimbawa, granting na totoo may utang, paano po natin ma-resolve itong problema nang sa gayon? Kailangan po, Karapi, bayaran po yung utang para po makagraduate yung mga bata. Sino po magbabayad ng utang? Actually po, ang dapat nagbayad yung nakaraang administrasyon. Halimbawa po sir, magmatigas yung previous administration at ayaw po mag-amin at ayaw po magbayad, ano pong mangyayari next? Ngayon po, nakasampa nga po yung mga kaso laban sa kanila. Okay. Kaya nga po, ganun na nga po. Halimbawa po, Mayor, ganun na nga po. Dahil magmamatigas, kunyari, itong si Mayor Nonoy, sabihin niya na hindi totoo, so magsasampa kayo ng kaso. Siyempre, yun ang next move ninyo. Nakasampa na po. Okay, nakasampo na nga po. Okay, nakasampa na. So, paano naman po to? Habang nagdidemandahan po, paano naman to mga estudyante? Sila ho ang nagsasuffer? Correct po. Talaga, ganun nga po ang nangyayari. Nakakaawa po yung mga bata sapagkat sila po ay nagbayad ng matrikula, hindi ni-remit nung nakaraang administrasyon. Okay, so ano po ang solusyon dito habang nagdidemandahan po? Kasi po sa pagdemandahan, it might take years, sir. Believe me, it might take 2, 3, 4, 5 years. So paano po mabibitin po yung mga estudyante? Ang nakikita ko po dyan, Kakapi, makipag-ugnayan dito sa NEUST kung kailangang gumawa ng isang memorandum of agreement o promissory note doon po sa nasabing pagkakautang para bayaran. Sino pong gagawa ng promissory note? Dapat po, kasama po yung mga bata dahil personal po ito
Sino pong gagawa ng sulat? Yung mga bata o si ex-mayor? Yung mga bata po, kasi yung pera po na binayad nila, yung mga bata, nawawala po ito. Nako. Councilor, Opo. naiintindihan niyo po yung mga sinasabi nga ni Mayor? Opo, medyo. So yung mga bata pa ngayon ang may utang, hindi naman nila kasalanan yun. Yun nga po ang mabigat doon. Dahil nga po, wala naman po kasalanan yung mga bata. Yes. Nagbayad I po agree. sila, may mga resibo po sila. Mm. And ngayon naman po, sabi naman po ni ex-mayor, nabayaran naman daw niya po. Kaya nga po, nililitis ngayon namin pinagtutulungan din po namin ngayon ni Mayor Arvin kung paano rin namin masosolve at kung paano din po. Kasi magkukorte na po yan. Pag Opo. dinalam na po ito sa korte, it will take some time, years, bago ma-resolve po yan. Opo. So paano to habang nagkukortehan, mabibitin po ito mga bata? Ako po, si Rafi, ang matutulong ko lang po siguro sa kanila, magpapatulong din po ako sa ating mayor na siguro po ako na lang po ang mag-vouch doon sa NEUST na within siguro a year na hindi sila makabay. Gusto ko lang po malaman kung magkano po yung utang. Okay. Mayor, sino bang Yes makakalam po. kay Mayor? Magkano po utang, Mayor? Apo. Nasa kulang 2 million po ito. Hindi ko lang po alam yung eksaktong amount. Okay. 2 million. Yes Binawasan po. niyo po. More or less, Kakap. Opo. Ang alam ko po dyan, binawasan pa po ni Mayor Arvin po yung utang po na yun. Kasi parang malaki pa po siya dati. So nakatulong si Mayor Arvin, tumutulong Opo. talaga sa inyo itong present Nung mayor. last siya po, full scholar po kami sa kanya nung bago po kami graduate. So Mayor, pinupuri ho kayo nitong mga bata. Salamat po. Tungkulin po natin yung para. Opo. So ex-Mayor Noynoy, excuse me. Sir, nakakaawa naman po itong mga estudyante. Baka meron po kayo magawang aksyon. Parang awa nyo na po dito sa mga estudyante. Sila po ang naipit po dito. kasi, yung kami nagbabayad. Kung meron sigurong natira, baka nung mga huling panahon ng aming panunungkulan. Sige. Ano pong gagawin nyo po? Yung mga hindi pa nabayaran ang yung mga po huling naman panahon namin, yung panunungkulan. Ginoong Tulfo. Ako po hindi naman ako humahawak ng pera. Sino pong humawak ng pera? Meron pong tresurero na humahawak ng kaban ng bayan. Nasaan Kaya po yung po, tresurero? yung tresurero ang dapat magbayad doon. Oh. Hindi naman po ako humahawak ng pera. Okay. Malalaman din po natin yan sa accountant ng San Antonio. Okay. Miss Yoli Kamaya, Secretary ng Nueva Ecija State University. Magandang hapon po, Miss Yoli. Yes po. Good Ma'am, afternoon. okay, kanina pa ho kayo nakamonitor. Apo. So ano pong take nyo dito? Paano ho ito natin matulungan yung mga estudyante? We need to talk with the students. We need to hear their sides. And Okay. then, it's only the president together with some key officials of the university who can settle this matter with the San Antonio campus po. Okay. So what happens if yung utang, ma'am, dinidinay nga po nitong sa ex-mayor na sa kanya medyo- at ayaw niya po magbayad at malaki-laki po pala ito 2 million, paano po itong mga papeles, itong mga dokumento ng mga estudyante, yung mga transcript of records, diploma and everything? Ano mangyari? Siguro po, hindi naman uberang magtagal na yung mga credentials ng mga bata ay hindi maibigay. It depends upon how the administrators of the campus and the main campus here at Nueva Ecija and UST, General Tino Campus, will talk about the matter. Kung Good. paano magiging decision nila Good. ng dalawa ngayon. Ma'am, meron po akong suggestion. Ano po? Hayaan po muna natin na ikorte itong problema kasi usapin pera yan. Dapat lang po talaga ikorte to find out kung gaano po kalalim itong problema at meron pang tesorero at meron pang 2 million na sinasabi. Habang nililitis po yung kaso sa korte, baka pwede po on your part dito po sa NESU, i-release na po muna mga credentials nila. I-refer ko po yan sa aming president ngayon at malamang po pag-uusapan nila yan ng ilang key official. Okay. Pero possible po yun, no? Yung sinasabi ko po. Pwede. Hindi naman po malayo siguro yun. Okay. Dahil ang tinitingnan po natin dito yung kapakanan ng mga bata na nadidelay yung kanilang pagkakataon para ma-empleyo. Ang ganda ng pagkasabi. Palakpakan mo si ma'am. Palakpakan natin. Palakpakan mo. Ma'am, hanga po kami sa inyo. Ma'am Yoli. Opo. Hanga po kami sa inyo. Po, at ipapaalam ko na po agad sa aming presidente. Ma'am, kahanga-hanga po kayo. Bilib po ako sa inyo, madam.
Salamat po. Mabuhay ka, madam, Ma'am Yoli. Sige po, sige po. Darating po kami dyan, ma'am. Sasamahan namin itong mga bata. At saka si Councilor, tumutulong naman si Councilor Morales. At saka po yung mayor nyo naman po dyan sa ngayon, mabait naman po, pinupuring ang mga bata. Nakikipagtulungan din po. Ang mayor po namin dito sa city is Mayor Vergara. Sorry po, Mayor Vergara. Okay. Ito pala si Mayor Salonga pala yung tumutulong sa mga bata. Okay. But anyway, Ma'am Yoli, sobrang thank you po, Ma'am Yoli, ha. Opo, maraming po salamat din. Mabuhay ka, Ma'am Yoli. Sige po. Bye-bye po. Bye-bye po. So, Mayor Salonga. Yes po, Sir Karapi. Opo. So, Mayor, etong mga bata, tutulungan na lang daw po ng eskwelahan ni Ma'am Yoli. Hopefully, mararesolba daw po ito. Mabibigay po yung mga credentials habang nagkakaroon po ng problema sa tungkol sa pera, kung nasaan napunta, paglilit sa kaso. At tumutulong naman po itong si Councilor Morales. Opo, talaga naman pong pinagtutulungan nating Karapi yan. Kaya nga po Scholar ng Bayan, nung sinimulan po natin yan, walang bayad yan eh. Bakit ho ngayon? May bayad na? Ewan ko, nung naupo po kasi si Mayor Lustre, pinagbayad nila yung mga bata. Na dapat libre? Dapat po libre, hindi sila nag-appropriate ng pera para dyan. Kaya po ngayon, yung mga bata, para lang po makatapos, napilitan po silang magbayad, Karapi. Mayor Lustre, sir. Opo. Ba't mo pinagbabayad yung mga bata? Pag poor scholar, dapat libre. Sa totoo lang po, hindi kaya ng bayan ng San Antonio, ng aming bayan. Mahirap na bayan lang po ang amin. Hindi po kayang i-accommodate lahat yon. Kaya ang nangyari, pinagbabayad ng 40 ng yung mga estudyante, tapos i-remit sa NEUST yung 40%. Hindi ko At alam. pwede niyo pong imbestigahan yan na talagang hindi kaya ng San Antonio na Pagdating po dyan, kung kaya o hindi ng inyong bayan, ang nakakaalam niyan, pwede magsagot si Councilor. Councilor, tama ba? Sinasabi ni Actually po, sa pagkakaalam ko, merong percentage lang po nga na hindi po kayang i-cover yung full. Although, nung panahon po ni Mayor Arvin, at ngayon, kaya niya pong i-full. So sa tingin ko po, magkaiba po kasi ng administration, magkaiba ng priorities. Hindi na po pondo nung panahon ni Mayor Lustre yung para sa students. Okay. Ngayon, kay Mayor Arvin po kasi, priority din niya kasi yan. So alam niya kung anong talagang dapat gawin. Kasi po yung mga nakukuha ni Mayor Lustre, nabalitaan ko sa mga kabataan, is pinagsusweldo rin niya sa mga teacher doon. So yung sinisigil niya, hindi naman po full sa NEUST. Binibigay niya sa mga teacher. So siguro po kung nagkaroon ng yung perang paniningil, sabi naman po nung kabataan, tama ba? Ibinabayad sa mga... Opo, sa teacher. Sa teacher ibinabayad yung sinisingil sa kanila. Ayun naman pala eh. Opo, hindi naman po kung saan. Ang sa akin lang po, kung kaya ni Mayor Arvin na gawa ng paraan nga po, katulad naman, tutulungan naman tayo. Yes, ni Ma'am Yoli. Opo, at the same time, ngayon, kung meron naman pong natitirang pondo doon sa nakuhang pera noon ni Mayor Lustre, kung sakaling meron pong natirang pondo doon, baka po pwedeng maitulong. Ako naman po, ang maitutulong ko sa kanila, total may 2 taon pa naman po kaming doon, paninilbihan, at pinangako ko naman po, alam ni Mayor yan, na lahat ng sweldo ko, ibinibigay ko sa taong bayan. Yun na lang pong natitirang sweldo ko, pakisabi sa NEUST. Kung ano pa, ibibigay ko na lang po sa kabataan. Palakpakan mo si Councilor. Okay to si Councilor. Nakabilib to si Councilor. Opo, wala pong problema. Sige po, ganun na lamang po. Ang gagawin po natin, sasama po kami sa inyo doon po sa Nueva Ecija State University. Mag-usap-usap mga estudyante, kasama ho kayo at kinakailangan si Mayor para ma-resolve na po ito. Mabigay na po yung mga credentials ng mga estudyante. Okay? Opo. Salamat po, Councilor. Opo. So, Mayor Arvin Salonga, salamat po sa time na binigay nyo sa amin. Mayor Salonga. Salamat din po, Karapi. Mabuhay po kayo. Thank you po, sir. Thank you po, Mayor. Salamat. Okay. At salamat din po, ex-Mayor Nonoy Lustre. Sir, salamat po. Maraming salamat din po. Mayor Nonoy, salamat po. Salamat po. Salamat na lang kay Attorney Alejandro Abisamis, yung Provincial Administrator. Okay na. Thank you. Thank you po sa inyo. Then we'll schedule next week para pagharap po sa presidente po ng Nueva Ecija State University. Sige at po. sa iba pa mga opisyalis doon. Sasama po kami para masulban natin. Hopefully, maayos po natin to in favor of the students. Maraming salamat po. Salamat po, Councilor, sa pagsama sa kanila. Thank you. Sige po. Thank you. Tatak Wanted. Alright, at yan lamang po kayo mga kapatid. Samantala, ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Organic Acai Berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil.
Organic Acai Berry. It's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:33 ng hapon at kati-kati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko Fungisol, kaya wag nang magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapting hadhad, mabawang alipunga, kumakalat na anaan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon. Skin Cure Fungisol. Para naman po sa mabawang paa, mabawang kilikili, genital odor at panglinis sa maduming muka, meron naman po tayong fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa muka. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is a generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tag-ulan, iwasan ang nagpapawis na pader, natutuklap na pintura at nagmamapang kisame. Mag-Super Thorosil, ang cementitious waterproofing na subok sa firewalls, basements, CR. Safe at non-toxic, kaya pwede din sa swimming pools, fish ponds at concrete water tanks. Basta konkreto, i-Thorosil mo. Walang tagas, walang tuklap, no bad jobs. Over 100 years of waterproofing experience. Mula sa Jardine Distribution. Cementitious Waterproofing Super Thorosil. No back jobs. Piliin ang Thorosil White para sa inyong firewall para naka-waterproof na, may white finish pa. Para mas enjoy mo ang sweet life, dapat balance ang buhay mo. Kaya minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Parang Bitter Go, tumutulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O diba? Araw-arawin ang pag-inom ng Bitter Go sa abot kayang halaga na $7.50 per capsule. Go na go with Bitter Go! Ang Bitter Go ay mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 3:37 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Ikinagalak ng Liberal Party ang pag-alis ng Kongreso bilang prioridad sa pagpasa sa death penalty bill. Ayon sa LP, maliit pero makabuluhang tagumpay ito para sa mga Pilipino. Hindi pa man daw tapos ang pagtalakay sa naturang panukala, ang tila pag-urong ng liderato ng Kongreso na isulong ito ay mahalaga para mabigyan ng maraming oras sa mga mambabatas at mga Pinoy na kilatisin ang naturang panukala. Mahalaga rin daw na higit na maintindihan ang mga issue na nakapalibot sa parusang kamatayan, pati na ang panganib nito sakaling muling maisabatas. Naniniwala umano ang Liberal Party na kaya maibigay ang katarungan sa bansa nang hindi nagpapataw ng kamatayan kanino man.
Philippine Standard Time, 3:38 ng hapon. At yan ang balita. Mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile, San man kailanman. Kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Sabado night, sarap daw rin sa atin. O Sabado night, Springfield sana, sarap na hanap natin. Let's go! Sabado night, sarap daw rin sa atin. Ano mang araw, Sabado nights na. Mag San Miguel Fairfield na. Sarap ng uring, sarap ng totoo. Siyempre, ano mang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 White dahil maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Grill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 White dahil maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Grill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Gaano tatagal ang ilaw mo? 3 months? 6 months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years. Omni LED lights, may power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa 5 oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea! Ryan Agoncillo po, para sa liwanag na long-lasting Omni LED lights. Para sa liwanag na long-lasting, mag-Omni LED lights. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Grill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017.
Dude, have you heard? Oh. Nag-clash na Noel Cabangon at Curtis Smith. No way. Oh, dude, and it sounds freaking awesome. This ain't the path I thought that was intended. I'm standing on the plate, I feel the pressure that's beneath me. I know the wrong step will finally have the muscles in me. Kaya mo yan, kaya mo yan. Watch the clash of folk and rap only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Alright, balik na po tayo at eto batiin lang natin sa mga nakikinig na taga Payless Car Care Center, kina Krisha, Jeremy, Henny. Binabati po kayo ni Patrick and Miss Sheila na mga taga Payless. Ako naman babatiin ko ulit lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mansulok kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Mga OFW, mabuhay kayo. Mahal na mahal po namin kayo. Palagi kayo nasa puso namin. Mabuhay. Thank you! Okay, and batiin daw ng congratulations and best wishes si Jason and Lai Hiron mula po yan kay Annalyn Perez. At Okay. nandito na yung bisita natin. Ang kwento nito, Idol, si Lynn de Guzman, kakauwi lang from Kuwait. Isa siyang OFW. OFW, okay. Oo, Yes, at kaya ma'am. siya andito, Idol, para daw makausap, maireklamo, makasuhan, at maibalik kung pwede yung kanyang perang na ibigay sa isang Philippine Army, isang sundalo po ito na nakilala niya sa Facebook at nahulog nga yung kanyang loob dahil nagpakilala daw po ito na binata. Kaya lagi po siya nagpapadala ng pera at may mga resibo si ma'am. Apo, meron po akong mga... Magandang hapon po, Ma'am Lynn. Ay, magandang hapon din po, Sir Rafi. Okay, OFW po kayo. Saan lugar ulit, ma'am? Kuwait po, Sir. Kuwait. Alright. So, paano po nakilala itong si Anselmo Tugadi Jr.? Sa Facebook po. Okay. At Nagpakilala po siya na binata, tapos wala pong anak at saka asawa. binata at walang anak. Ito, may picture nga siya. May hawak pa siya. Ayan po yung pinost po ng asawa niya nung last po kasi wala na po siyang FB. So nag-post po ako dun sa atin niya tapos yun po yung asawa niya nag-post po na ito ba yung mahal mo, sabi niya ganun. Kasama po siya. Oh. So hindi niyo nalaman na may asawa siya. Ang pakilala niya binata siya. Opo. At dahil doon nahulog po yung loob niyo. Opo. Yun sir, may nakuha po siyang pera sa akin, bali 50 plus po yan. Tapos nanghingi pa po ng motor, buti po nga, hindi ko pa nabigay yun eh. Okay. Paano niyo po pinapadala yung pera? Yun po, yung sa yan po, resibo. Ito may resibo. O yung amo ko Paano po siya pag nagpapadala. humingi ng pera? Ano pong sinasabi sa iyo? Una po, ako po nagbigay sa kanya kasi wala po siyang cellphone. Tapos yun po, Hindi, binigyan. pero paano po niya diniskartehan yung paghingi ng pera? Kunyari po, bibili po siya ng cellphone. Tapos, Kunyari po, wala po siyang budget. Kasi ang budget, ang sahod niya lang daw po. Kasi nag-loan nga daw po siya ng pera sa, ewan ko po saan yun. Okay. Tapos, konti na lang po daw kasi nasa sahod niya. So, wala po siyang budget minsan. so nagpaparinig. Opo, nagpaparinig po. Ako naman po, siyempre, mabilis din po kasi akong Pero kayo po, dalaga kayo. Ay, byuda po. Byuda, okay, sige, okay. So ngayon, nung nagpaparinig siya na may problema siya sa budget, sa Opo. cellphone, so nagbigay kayo. Opo. Okay. Tapos sabi niya po, sir, hindi niya po daw babayaran kasi binigay ko daw po yung pera. Hindi, mamaya na po. So pagka yung sunod po na hingi niya, paano naman po? Cellphone pa rin po yan, sir. Puro cellphone? Opo. So ang dami niyang cellphone na hingi sa inyo. Opo, kasi daming perang na hingi sa inyo para mapupunta ro sa cellphone. Opo, kasi sabi niya nahulog daw po yung last na binigay ko sa kanya, nahulog daw po sa tubig. So pangalawang tawag niya, nahulog sa tubig, kaya bibili ulit siya ng cellphone na bago. Opo. Nagpadala ka naman ulit. Opo. Yung una, magkano padala nyo? 12,000 po mahigit. 12,000 mahigit. Tapos pangalawa, sabi niya, nahulog na yung cellphone na binili mo sa akin, hingi ulit ako ng pera. Opo, Magkano naman po? 18,000 po. 80 naman. Nagbigyan Opo, naman po kayo. Opo. Okay, tapos Yan po yung 20,000. Last po yung binigay ko, March 15 po yan. Sabi niya po kasi kukuha po daw siya ng motor. So binigyan ko po ng 20,000. okay. So, 20 plus 12 plus 10. 18 po. 18. Alright. So, kailan niyo po nalaman na meron po siyang asawa? Nung April 29 po yun.
Okay. Nung last po na mansari po namin to April 26. Mansari. Mansari po Ibig namin, sabihin- 7 months po. 7 months anniversary nyo. Opo. Nung Okay. nalaman niya po na pauwi po ako, nakipag-break po siya sa akin. Kasi mabubuking na. Opo, siguro. Paano po siya nakipag-break sa inyo? Sabi niya po, cool off daw po muna kami. So nagulat ka, bakit siya nakipag-break? Opo, tapos sabi ko naman, kasi sabi niya, ayaw daw niya muna na madagdagan yung problema niya. Hindi naman niya po sinabi kung ano po yun. Okay. So paano niyo po nalaman na may asawa pala siya? Yun po yung babae nag-post po. Yung misis niya? Nalaman po? Ano pong pinost na misis niya? Yun po yung picture nila. Yung misis niya nag-post, kasama na po yung family niya. Opo. Okay. Fort Ramon Magsaysay. Okay, hindi ko pa maintindihan, hindi ko mababasa. Ano pong mga sinabi sa post? Yun po yung sinabi ng asawa niya, sabi po ng asawa niya, ito ba yung mahal mo? Sabi yung ganun. Tapos Okay. nagulat po ako, sabi ko, sino to? Tapos bigla ko pong nakita, yung picture po, kasama po si June. Kasi yung nanganak po yung asawa niya, nung April 17 po yun. Okay. So, hindi mo po tinanong or sinabi doon sa misis na hindi ko po alam na may asawa na pala yan. Hindi ko kayo nagbigay ng depensa ninyo na Hindi, sinabi ko po, ang sinabi kasi ng June, binata siya, at Okay. saka hiwalay po siya ng 4 years na sa okay. asawa niya. Tapos, Ano sagot ng misis? hindi na, sabi niya, wala daw siyang alam. Okay. So, nung sinabi mo na hindi ko alam yan, hindi sinabi niya binata siya at nagbibigay ako ng pera, nasabi mo yon. Opo. Anong sagot ng misis? Wala daw po siyang alam na nagbibigay ako ng pera sa kanya. Wala raw siyang alam. Wala. Tapos ano pang sumunod na pangyayari? Tapos yun po sabi ko sa kanya, sabi ko, nagrereklamo ako kasi kukunin ko, sabi ko, yung pera ko. Tapos sabi ng asawa niya, andyan po yung sabi ng asawa niya na, Ano po? sabi niya, hindi na daw po kasalanan ng asawa niya yun na kuniloko ako kasi sa edad ko nga daw po. Ba't daw kayo Auto napaloko? ako. Okay. Sige. Colonel Ray Tiongson, Public Information Officer, Philippine Army. Magandang hapon po, Colonel Tiongson. Sir. Yes, magandang hapon po. Si Rafi Tulfo po, sa Radyo 5. Sir, paano po natin ma-resolve ito? Although medyo personal ito, pero I think pwedeng panghimasukan po ng Philippine Army. Gawa po na nagamit po kasi yung kanyang uniforme rito dahil nagpadala ho siya ng mga litrato na siya huy nakasuot ng Army at meron pang mga hawak-hawak na baril. Nabighani po itong si Miss Lynn at sinabi nga po nitong hindi ko alam kung anong rango po ni Anselmo Tugade Jr. Sinabi niya binata siya at available siya, niligawan niya itong pobre at itong pobre nahulog yung loob, nagpadala po ng pera dahil po humingi ng pera itong palagi si Anselmo. Okay. So, later part ng kanilang relasyon, all of a sudden, nagulat na lang po itong si Miss Lynn, itong OFW, na yung misis, nag-post sa kanyang Facebook at sinabi, ito bang mahal mo? Mister ko ito. So, nagpaliwanag naman itong isa na hindi ko alam na yung mister mo pala ay asawa mo kasi ang pagkasabi sa akin, binata. So, sabi ng misis, hindi, may asawa ko yan. So, ngayon, sabi nitong girl, itong OFW, kung ganun, babawiin ko na lang yung mga pera na nabigay ko sa mister mo. Sabi dito, misis, kasalanan mo yan, katanda-tanda mo na, ba't ka nagpaloko sa mister ko? Ano po ang sa inyo po dito, Colonel? Yes, titingnan po natin yung yung pangalan na nabanggit. Pa-verify po natin yan kung talaga pong kasapi siya ng ating hukbong kapiyan. Okay. At pagka ma-determine po natin, of course, kung ano po yung maganda, ano po yung appropriate na naipataw natin sa kanyang nagawang kamalian, gagawin po natin yun at naimbestigahan kung ano yung mga... Pero dito, sir, clear na may pagkakamali ho itong ating sundalo. Ano, sir? Itong ginawa niya. Una po, kailangan ma-determine natin talaga kung siya po ay miyembro talaga ng... Miyembro po siya, sir. Ito na po. May mga address nga po rito. Ito, nakalagay. Ito Okay. Canino Tugade Jr., Unit 73 DRC. Anong ibig sabihin po nito? 73... Unit 73 DRC. Philippine POH Fort Ramon Magsaysay, Nueva Ecija, Palayan City, 3130. Name, Ansel M.O. Canino Tugade Jr., Unit 73 DRC. Sige po, ipa-verify po natin yan. Kung sakali nga po talagang lumitaw na siya talaga ay miyembro ng Philippine Army, ano po mangyari, sir? Yes, papa-imbestigahan po natin yan, Rafi. Hindi naman ibig sabihin nun na
ito-tolerate natin yung kamalian niya. So, Okay. may mga karampatang parusa pagka siya ay nakita ng pagkakamali. Sige po. Sasamahan na lang po namin sa inyong tanggapan, Colonel. Ito pong nagreklamo OFW. Para dyan na lang po makapag-file ng formal complaint sa inyong opisina. Ano po, Colonel? Sir? Yes, maaari po siyang mag-file ng complaint. Kung, Sige po. Sige po. Salamat po, Colonel Ray Tiongson. Sir, magandang hapon po, Colonel. Okay pa. Walang problema pa. Wala ka naman. Magandang hapon. Okay. Kanina pa po namin tinatawagan si Anselmo. Ano po bang ranggong sinabi niya sa inyo? Hindi ko po, sir. Hindi ko naman po kasi tinatanong. Okay. Kanina pa natin tinatawagan pero ayaw niya na pong sumagot ng kanyang telepono. Ayun. Okay. Sige po. Sasamahan na lang po namin kayo sa Philippine Army kay Colonel Tiongson. Paghaharapin po kayo. At sabi nga po ni Colonel, imbestigahan nila at pag napatunayan talagang siya ay member ng Philippine Army at nanloko siya, merong katapat na parusa po ito. Tapos, sir, uwi pa po kasi akong Cagayan dapat ngayon. Kasi karating ko lang po nung 25, hindi pa po ako nakauwi. Okay. Ito lang ang advice ko sana sa mga kababaihan, lalo mga OFW. Alam ko kung gaano kahirap yung maghanap ng pera sa ibang bansa. Alam ko yan dahil araw-araw po nababasa ko yan sa mga comments doon sa Facebook page na Rafi Tulfo in Action. Sobrang hirap kumita ng pera, especially kung DH. Kaya dapat talagang pag-ingatan nyo yung mga naipon yung pera. Huwag nyo ibibigay kung kani-kanino, maliban na lamang kung sa mga kamag-anak nyo. Sa nanay nyo, kung wala kayong asawa, wala kayong anak. Sa nanay nyo, sa mga relative. Kapatid. Diba? Dito maliwanag na kayo po inaloko. Tao lamang po kayo. Siyempre, kahit na sino sa atin, madali tayong mahulog yung ating kalooban sa opposite sex. Especially kung malungkot tayo sa malayong lugar. We need someone to talk to communicate with. Ang masama nito, merong sa kabilang side naman na pinagsamantalahan itong kahinaan ni ma'am bilang isang malungkot na byuda, di ba, naghahanap ng kaibigan, ng kausap. Dito, dumating to parang vulture to na biglang kinagat itong kanyang kahinaan, sinamsam yung mga pera niya. Okay? Wala ako Biktima lang dito siya. Exactly. Wala ako nakikitang kasalanan niyo po dito, ma'am. Ang naging kasalanan niyo lamang dito, naging mabait po kayo. Okay? Pero wala kayong kasalanan dito. Ang lahat ng kasalanan dito kay Anselmo Tugadi Jr. Wag ko kayo mag-alala. Tutulong po kami na mapapurusahan po ito. Opo, sir. Okay, ma'am? Thank you po, sir. Salamat po, Ma'am Lynn. Thank you po, sir. God bless po. Wanted. Naging mabait na nga siya. Tsaka Siya pa- talagang nahulog ang loob niya. Diba? Kumbaga, Ang duda ko pa nga nito, ang duda ko pa nito, baka alam pa na misis Baka kinukonsinti pa naku, yun ang mahirap. Kasi total, Facebook lang naman, di sila, Yes. yun ang mahirap, no? Siguro sa kagipitan, baka nakonsinti. Tapos nung... Di ba, nung malamang uuwi na pala, very very timely. then, Timing nung na timing. malaman uwi na, then si misis na ang pumorma na, oy, mister ko ito. Oo. Or, kung hindi man, maaring hindi rin alam ni misis, nung magkakabukingan na, umamin na to si mister, at sinabi niya yung tungkol dito kay Kay Lynn. Lynn. Pero magtataka sana si misis, saan ka kumuha ng mga pera na pambili mo ng mga cellphone? Or baka hindi naman bilhin talaga cellphone. Baka iba namang pinaggamitan. Pwedeng ganun. Di ba? Kasi sabi motor daw, yung Pero yes, yung huli. bibili sana ng motor. Maliban Ang sa cellphone. katakataka nito, all of a sudden, agad-agad, nung pauwi na itong si Mrs., itong si OFW natin, itong Mrs. ni Army, biglang nagpakilala na. Biglang lumutang. Biglang lumutang. Biglang may asawa na pala at may mga anak. Di ba? Para bang it's a very convenient excuse na para maabsuelto na agad itong manluloko. Siyempre, nang pakilala na may asawa, atras na itong pobre. At naturalmente, dahil niloko siya, babawin niya yung mga pera niya. Akin na itong mga pera mo, niloko mo ako Di ba? Okay. Okay, at may pahabol lang pala dito, Idol, doon sa ating bayaning tsuper.
Hashtag GrabHero, maraming salamat daw po kay Mr. Roberto Frade Jr. ng ARA 5858 na walang pag-aalinlangang tumulong magdala ng isang Grab employee sa ospital. At yung pangalawa, maraming salamat kay Mr. Rolando Inferno Asia Jr., plate number AOA 4587 sa pagsasaoli naman ng loyalty ring sa kanyang pasahero. Ayan, yung mga Grab driver yan. Yan, mga kabayanihan ng mga ating Grab bayaning driver. super. Hashtag GrabHero ngayong Friday. Grab Hero. May mga hero din sa Grab. Ipagpatuloy nyo lang yan. Hindi lamang sa mga taxi driver ang may mga hero, meron din sa Grab. Oo naman. Diba? Yun. Anyway, Ngayon, ito. sa lahat ng mga hero na tapat sa kanilang tungkulin, whether kayo po ay nakapagsoli dito o hindi, kung sama kayo nagsoli, o naging tapat kayo sa inyong tungkulin, may ginawa kayong kabayanihan, then we honor you. We salute you. Kilala nyo kung sino mga kayo, mabuhay kayo. Sana po, magkahawa-hawaan na, magkaroon ng epidemya ng katapatan, ng kabaitan dito sa ating bayan. But it's very unfortunate kung minsan, kahit na anong klaseng kabutihan ang pinapakita po ng ating mga kababayan, meron pa rin ilan na nagdududa at pinagbibintangan. At nababaliktad pa yung kasamaan. pangyayari. No? Nababaliktad Sila pa pa. ang napapasama. Samantalang nagmagandang loob nga ng... At isa na lang pala, na maalaala ko lang pala, sabi sa akin ni Megan Aguilar, galit na galit siya, na nag-post daw siya sa akin sa Facebook tungkol nga dito kay yung sa taxi driver. So sabi ko, hindi ko mababasa ang mga post mo. Kasi ilang milyon ba naman ang may Facebook? Alangan ba naman lahat ng post ng lahat ng tao na may Facebook, babasahin ko isa-isa. Isa-isa yun. Kung yung post nga po na mga followers po ng Wanted sa radyo, yung mga nagme-message po sa Wanted sa nagme-message sa Rafi Tulfo in Action, hindi ko nga nababasa. So much for po nung mga post tulad ni Megan. Bakit ko mabasa yan? Yun ay paliwanag ko lamang. Kasi pinapalabas niya, pabaya daw ako, bakit hindi ko lang nabasa yung kanyang. So ikaw pa ngayon ang may kasalanan. Yung Rafi Tulfo in Action, FB page pa ang may kasalanan ngayon. Anyway, sa lahat ng taxi driver na tapat, ilan yung mga nabigyan ng award today, keep up the good work. At sa lahat ng mga sponsor, mabuhay ho kayo. Salamat po sa patuloy niyong suporta. At yan po ay naman ina-appreciate namin. At para naman ay lumago itong programang Agawad Katapatan at marami pang mga tapat na mga Pilipino na maingganyo magsoli dito. Okay? Okay, at susunod na, PBA. Ako po si Nina Taduran, Just Mapa. Rafi Tulfo po, mabuhay tayong mga Pilipino. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang. Dahil walang ligtas ang mga tiwali, kung patuloy yung ipapamuhay ang maling gawi. Kagawad na napapalasubas na polis, kung sintidor na chairman, lahat yan naalis. Manyak na HR, bugaw at adik ng upo ng si Rapi at si Ninya ang nagsanib. Wanted sa radyo, Jack na the besto, basta mali ikayare kahit